yung sa akin naman po ay May. May July. Sa August naman po, ito po yung August to October. Yung partition po, yung winter po, yung ibig sabihin po niya itaas. Kaya yung pinanganak po si Tamas, yung pinangalan sa kanya yung Tamas. Sa spring naman po, yung spring festival na tinatawag na Nissan Abbey. Tapos yung autumn naman po, ito yung fall na tinatawag na Tishri. Tapos yung summer naman po, ito po yung Sivan. Sabi nga ito na, Jesus Christ nga, binautismo niya siya na 13 years old. Tapos, 3.5 years, pagkatas niyang bautismuhan, nangaral ng masa. Nangaral ng masa. Sabi nga doon, yung 3.5 years niya sila, yan yung parang na pangalan ni Jesus Christ. Pagkatapos nga niya, ibig sabihin, pag pinagtag mo nga magiging 33.5 years. Ngayon, pagkatapos nga yung pangalan na yan, pagka-33.5 years nga ni Jesus Christ, namatay naman siya. Sabi nga doon, hindi pinanganak si Jesus Christ ng winter. Hindi siya pinanganak ng December 25. Kasi nga, di ba sa time nga ngayon, may mga nagpapastol pa. Tapos, sabi pa doon na, yung 10.5 years na yan, sinasabi nga, tama yung sinasabi nga na namatay si Jesus Christ na Nissan Abbey o February sa April. Pag binilang natin yung patras yung 1.5 years, edi 6 months po yun. Pag binilang natin yung patras, ang kalalagasan po na September or October. Sabi din ko kasi yung Sarcity, sabi nga nila, Jesus Christ, pinanganak ng December 25. Tapos, sabi nila, yung angel na pakita kay Maria ng December 8. Pag binilangan natin yun, December 8 hanggang December 25. 17 days na lang. Tapos pag binilang naman natin yun hanggang 17, hanggang December ulit, magiging 12 months na nga yung sobra na yung buwan ni Jesus Christ. Kapag binilang naman natin December 8 hanggang 9 months, kakalagasan din na September to October. Yun lang po. Diba, dapat, imbis na mag-celebrate ka for Christmas, mag-celebrate imbis na gawin mo yun, kailangan mag-serve ka kay God. Ibig sabihin, hindi lang yung pag-share mo ng Word of God, hindi lang lang po yun. Kundi yung yung pupunta mo sa mga bahay-bahay para ma-meet mo yung Word of God na yun. Tapos sabi pa nga po dito, kailangan hindi lang every Christmas mo yung ginagawa. Diba? Ibig sabihin, kung isa kang Kristiyano, kailangan daily mo yung ginagawa na magsasacrifice ka sa kanya. Kasi diba po si Jesus Christ, nag-sacrifice po siya sa atin. Pinubos niya po yung mga kasalanan natin. Para napapos sa kayo. Kailangan din natin tayo. Every daily na lang ginagawa na mag-sacrifice tayo kay God. Dahil sabi pa nga po dito, di ba sabi po, may nililip po tayo sa bahay-bahay na mga sa report na yun. Imbis na yung sabi kay mga elder or mga magulang yung maglilip sa mga Bible study, kailangan turuan natin na yung mga kids, yung mga naglilip sa mga Bible study. Kasi di ba, simula bata pa lang train na po sila, di ba, sabi nga po Proverbs na Proverbs 28, train na pa siya the way he should go. So dapat, ibig sabihin, habang bata pa lang, kailangan tinitrain mo na siya hanggang sa paglaki niya, madadala niya po yun. So sabi dito, God a message for you in the household. Ibig sabihin, kailangan yung message ni God, hindi mo lang sa church yung dinadala, sa bahay rin. Then sabi dito, you're not giving time to sharing of the word. So
sabi, hindi yung pagbibigay, yung hindi mo pagbibigay ng time na mag-share ka ng Word of God. Kailangan gawin mo na po yun, kailangan. Sa panahon natin ngayon, kailangan gawin natin. Diba? Sabi, pag bumabati si Jesus Christ, kailangan makikita na tayo. Hindi yung pagkasaka na siya nandito, saka na tayo mag-prepare. Kailangan prepare na po tayo. Then sabi na nga po dito, yan, yung sabi, ibig sabihin ng Hanukkah, di ba pinasok po yun ng celebration. Yung celebration of the devil, the one who has success, the declaration of whatever. Kasi, di ba si God, yung sabi ko na, yung pag-celebrate mo ng isang Christmas, hindi po yun sa, pagsanlibutan ka yun. Kasi hindi, pag sinabi ng Christmas, hindi naman po yun ang word ni Nanay. Kasi sabi, pwede po i-celebrate yung Christmas, pero kailangan hindi mo mawawala yung word of God na natin. Kasi di ba yung binigay sa'yo ng Diyos, kailangan pahalagahan mo po yun, hindi mo babaliwala yun. Yun lang po, salamat sa inyo. Officially, sinisaraan ng Bata. Kumbaga, sila sa mga nalilog na credo at mga tradisyon. Sabi si Jesus Christ, tapos dahil sa pumunta ng Israel. Yung ngayon, yung pinakamal sa Christ. Pangalawa is yung, lagi sumukunin niya yung kanyang life. Pangatlo naman yung pamilya niya. Sabi niya, lahat, diba, sa Matthew 25, merong white, merong huli. Yung huli, kumbaga, nagurang sila sa oil. Yung oil doon, nilalagyan siya ng positive, na sabi mga bright, dapat, diba dapat bright, na dapat, meron tayong positive, meron tayong oil. At sabi pa niya na, yung fine, or like, tapos tayo ng bright, kumbaga, dapat, wala yung spiritual fornication. Kumbaga, di ba sabi, isang dalawang namin. Yung spiritual fornication, yun yung pag sinabi, nakikipag-fornication spiritual, yung, under ka pa rin sa mga dogma or mga man dogma mga tradition. Sabi niya, tayo bilang bride, dapat, kumbaga, wala yung fire. Kumbaga, dapat, yung focus natin yung fire na. Yun lang po. Tinatanong po. Baka matabig ko, bantayan mo. Okay, Hebrews chapter 10, verse 25. Sabi po ito mga kapatid ko, not forsaking the assembling of ourselves together as the some, but exhorting one another. And so much the more as you see the day approaching. Okay? Ito, pagkakagin ko. So sabi po mga kapatid, huwag natin kadaligtaan ang pag-ibipon kagaya ng ginagawa ng iba. Kundi magpaalala na tayo sa isang isa. Ibang sitas nito, magkalakasan tayo sa isang isa. Lalo lang nakamalas ninyo na nalalapit na ang araw ng pagbabalik ng Panginoon. Kung sa English, walang sinabi. Mga kapatid ko, sa Tagalog, pinagkit po ang salita. Malapit na ang araw ng pagbabalik ng Panginoon po, mga kapatid ko. So, paitulutan po ninyo ako po mananalangin sa oras na ito, mga kapatid ko. Manalangin po ako. Salamat po Diyos sa oras na ito at binigyan mo kami ng isang magandang pribilehiyo sa lahat ng Lord, sa mga organizer, sa mga pastors o Lord na hindi nang ginawa upang sa katuparan po ang araw ng pagpipipon para po sa mga kabataan at hindi lamang sa mga kabataan kundi sa mga adult na mayroon pong nagdanais na ang araw na ibigay para sa dahil at purihin. Palamig kung ano ang nais mong iparating at ipagawa mo sa amin. Ano yung mandato mo, Lord, bago man pumasok ang 2017, God, sa pagkakala ko namin, God, na marami kang namin dapat gawin, gamanan na, kung para mangyari at matupad ang iyong layunin, higit lalo sa bansa nito, na. Kaya God, sa hapong ito, gawin mo kung dapat na maging gamit ng Diyos, na magpahalag ng iyong mabuting balita sa pagdinig ng mga anak mo, na ano pang maging kabataan at mga nanay, mga tatay na nagdinig ko ngayon, ay maintindihan na namin, maunawaan na namin
at maramdaman nun namin yung pangungusap sa bawat isa, ang hindi man po maabot ng ating paliwanag, O God. Kaya ang Holy Spirit ang siya pong patuloy na mangusap sa bawat utuan, Panginoon God, na kung saan sa araw nito, Lord God, ay magkaroon kami ng pangitain, magkaroon po ng vision ng mga kabataan, O God, at magiging daan ito, Lord, kung lalo pa kami maging masigasig at maningas sa paglilingkod sa iyo, Ama. Sa araw nito, Lord, ay pinagkakatiwala namin sa lahat ng bagay, pagpalain mo ang pagpitong ito, maging ang oras ng pangaral, nawa kay bless mo, lagyan mo ang salita, kaluluwa ng bawat isa. At sa araw nito, Lord, patanggapin namin ang kagalakan na kung saan pang hindi namin kayo paliwanag. Salamat po, Ama, sa araw nito, natutunin namin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi, Amen. Okay, mga kapatid ko. Yan. So, ito ating binasa, ito po ay tungkulin, ng mga mananampalataya sa bawat isa, o tungkulin natin sa bawat isa, mga kapatid ko. Okay. Now, ito din po ay tumutukoy sa salitang pagkukunik-kunik, ng bawat Kristiyano o bawat mananampalataya. Alam ko na ang mga Kristiyano today ay hindi unite, hindi sila ang isa. At ito po mga kapatid ay meron pong pader, na ako mismo sa sarili ko ay gusto ko pong wasakin, at pinapanalangin sa na mawasak ang pader na ito. Ano kasi pader ito na nahilang sa nagbibain? Ito po yung pader ng division. Okay? Ito po yung division mga kapatid ko. At according to Santiago mga kapatid, ang ganang klase na bagay ay hindi mula sa Diyos. Yan ay mula sa sanlibutan at mula sa Diablo. Kaya nga, dahil sa anong dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga division ang mga mananampalataya, kaya parang isa lang ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Sabi sa 1 Corinthians, bakit isang Espiritu lang ang gumagalaw sa lahat? Isang Espiritu lang ang kumikilos sa lahat. Pero bakit parang sila hindi magkakasundo at hindi magkakatugma, mga kapatid, ang bawat mananampalataya, kaya nagkakanyang talon, kaya ikutin mo para gumit. Nagkakasumi siya. Kung ang siya na Pilipinas ay lumago, mga kapatid ko, ngunit nakakalang isipin na sabi nila hindi lumalago ang Kristiyano o ang Christian o ang church dito sa bansang Pilipinas. Bakit kung iba? Sabi nila, madami sila, malago sila. Mga kapatid ko, ang iba naman umiiyak kapag kumunti sila. Kasi ang katotohanan daw po na nangyari, kaya hindi lumalago, tumawin yung kabila, kumunti yung kabila, mga kapatid, nagbukas ng church, nagsarado yung isang church, ang dahilan, kapag natin tinatawag na lipatan system. Dati masabing lipatan system. Yan ang espiritu gumagana today. Kaya akala mo iba, magpapuro sila kasi dumami sila. Hindi nila alam, nagaling sila sa kanilang church yun. May dalang balita ko yun. Kung hindi masama, madagang balita. Di ba? Mga kapatid ko. Anong dalang balita? Yung pastor doon, masama. O yun ang dalang balita. Mga kapatid ko. Kaya nga, yun ang dahilan kung bakit, mga kapatid ko, sabi mo nga, out of 115 million na populasyon ng bansang Pilipinas, at almost 50 million family there sa bansang Pilipinas, pero na kapatid, siguro wala pa po 1 milyon ang mga bahay na mayroon pong Bible study o mayroon pong nagbubukas po ng bahay para doon ay magkaroon po ng gawain na sila po yung makapagilid na salita ng Diyos. At ayon sa statistic mga kapatid ko, meron pong 65,000 pastor sa buong Pilipinas. Sabi din po, 65,000. Yung siguro yung naka-register na. Yung hindi naka-register, baka more than that. At meron tayong 44,000, more or less, barangay sa buong Pilipinas. Ngunit nakakalong mag-isipin sa mga statistic na ito, mga kapatid ko, ay, ang sabi ko mga kapatid ko, ng 2012, nakita ko po na there are 22,000 barangay walang church. Tingnan niyo, 22,000 barangay. Yung isang isang sabi niya, mga kapatid, 28,000 barangay walang church. Ito, kita niyo yun. Ngayon, pag ito nasa Sipulo, hindi ka maniniwala sa sinasabi ko. Bakit? Dito, dito, tabi-tabi, kanto-kanto. Dito ba? Kaya sabihin natin, ang dami, church sa Pilipinas kasi sa Sipulo pa lang, kanto-kanto, tabi-tabi na ang church, mga kapatid ko. At dahil sa tabi-tabi, mga kapatid, ang mga pastor hindi na nag-umusap. Nag-iisnapan na, nagkakagalit na sila. Bakit sila nagkakagalit? Gagawin na ng libro eh. Yung pastor, nagagawa ng libro, kaya nag-aaway-away mga pastor.
Nalala ko yung pastor eh. Umiiyak sa ating bakit? Yung membro ng pastor, maganda sa trabaho. Kung mag-test ito, isang buwan ay 16,000. Buhay na ang pastor. Nakapalik. Nung wala kayong membro, yung test naman nila 5,000. Kaya yung pastor naghanap ng paraan para makasurvive sa kanilang buhay. So, nung batid ito, ay nagiging malaki o umabot ng 20,000 plus at kanilang kahit ang offering pag-araw ng linggo. So, buhay na, mga kapatid ko. And then, natutuwa ang pastor. Itong kapatiran ito, ginawa niya Sunday school teacher. Nagtuturo sa mga bata, nag-i-enjoy naman. Pero nakakaroon ng sisipin. After 2 years, lumipat po sa mas malaking church ang membro ito. Iyak yung pastor. Kasi, nawala na siya ng membro, nawala pa siya ng times, nasira ang kanyang budget. Nasira ang pastor. So, yung nilipat ang tuwan-tuwan. Bakit? Lalong lumaki. Yung kanilang offering, yung kanilang tithe sa church mga kapatid ko. Kaya na nagkaroon ako ng idea. Sabi ko, pastor, pag may lumipat sa akin mula sa iyo, lumipat sa akin mula sa iyo, tapos lumipat na yan ay tither. Kung mag-tithe siya, isang buwan ay 200,000. Siyempre, masakit yun, pastor. Diba? Nawala ka ng 200,000. Pero hindi ka sa tamang loob sa akin, pastor. Bakit? Ano sasabihin ko? Sister, papayag ako dito ka atin kung doon ka mag-tithe ka sa iyo. Kung gusto mo magbigay dito, mag-offering ka na lang. Mas malaki offering ng 300,000. Everybody say amen. Nakuha ka rin kayo sabihin? Yun ang problema natin today. Kaya maraming church na nagsasara. Mga kapatid ko. Church sa probinsya, church sa barangay, mga kapatid. Ano na nangyari? Ang pastor nagtuturo ng mga kabataan ng mga bata. Ang mga bata na ito'y tinuruan. Lumaki na meron takot sa Diyos. Lumaki na meron pananampalataya sa Diyos. Nag-aaral. Naging masigasig sa pag-aaral. Nakatapos ng pag-aaral. Walang oportunidad sa probinsya. Anong ginawa? Pumunta ng Maynila. Nang pumunta ng Maynila dahil sa Christian, naghanap ng church na kanya na pinaan kumontinyo para mapili lalo ang kanyang soul ay nag-aati sa malalaking church. Ang ganda ng tugtugan, ang ganda ng programa, lahat pati preaching ang ganda, pati pastor ang guwapo, samantala yung pastor niya, mga kapatid, nakabaro nga, nakarabal naman. Diba? Doon sa probinsya, acoustic lang, ang gamit mga kapatid, sintonado pa mga kanta. Nang pumunta dito, lahat ang ganda. Mga kapatid, susunod na siya. Ano nangyari? Nakalimutan na si pastor. Nang makita ng ibang kapatiran, ang ganda ng buhay ng pumunta ng Maynila. Yung ibang kapatiran, sumunod din. Iniwan si pastor. Yung dating 30 membro, nagiging 5 na lang. Wala na nag-o-operate, wala na membro, mga kapatid, nakalimutan na si pastor. Ano nangyari kay pastor? Sinara ang church, pumunta na rin ng Maynila. That is what happened, pastor. Kaya kung sabi ko dati may katotohanan sa buong Pilipinas, at hindi ako umikot para mag-ibang. No? Pumunta ko ng Boracay, ng mga resort na sinasama ko ng Korea. Kailan man hindi ako natin enjoy. Ang iniisip ko, mga kapatid, isang araw magkakaroon ko ng ministry sa Boracay. Amen? Lahat ang pupuntahan ko lugar, isang araw magpupusada ko sa lugar na ito. Bigla, kapag ang Diyos pinagpanan ko, magpupusada. Hindi ko iniintay ang sarili ko dahil sa magagandang tanawin mga kapatid ko, magagandang lugar, bago sa paningin. Bak mga kapatid, ang lagi kong iniisip mga kapatid ko, alam na alam ko kung anong kailangan ng bansa nito para ang bansa nito ay pagpapanay. Kailangan ng bansa nito ang revival. Kailangan ng bansa nito mga kapatid, ang kung saan ang mga mahilig ay palakasin. Ang mga kapaunting church ay tulungan na lumago mga kapatid ko. Ang mga pastor na Israel, kailangan niya ikahin sila mga kapatid ko. Yan ang tema ng salita. Ikahin sila na natin. Amen! Di man ilalayo kung ako sabi maging mega church, pastor. Lumaking church ko. Napapit na alis sa kami ng isod. Gano'n magaling, pastor. Aral ng pastor, ganito. Sino dito ang mga miyembro na galing ng probinsya na may iniwang pastor? Taas sa kamay. Ito magtaasan mo. Di ba? Kayo ba ay nagtatay? Masabihin nila, opo. O ito, gawin natin. Yung type nyo, ilagay nyo sa sobre, ilagay nyo ng pangalan nyo, ilagay yung pangalan ng pastor nyo, pati address ng pastor nyo, ipapadala na doon. To sustain sa kanyang ministry, doon sa probinsya. Ito ba sa inyo? Tama ba yun, pastor? Tama ba yun? Naibigan ba? Kasi, isuko na natin. Hindi na muli. Ha? Gutom ka ba? Opo. Sige, himayin ka kung pagkabusok. Hindi kayo ngayon? Ayaw parang kabusok. Wala na. Gutom na ako.
Mga kapatid, naalala ko tuloy, pumunta sa bahay. Pastor, kamusta ka na? Eto, okay naman. Nung time yun, wala akong pera, wala kaming bigas. Pastor, alam mo, gumanda buhay ko, makabilang ko na sasakyan. No? Sabi na, pumunta, pinagpala ko ng Diyos. At sabi na, dahil na sa networking. Networking, Pastor. I'm sorry sa networking. Okay, networking. Pastor, pag sumali ka dito, no? Aasinso ka. Mura lang ang membership, 3,000 lang. Wala na akong bigas mo oras na yun eh. Wala akong bigas mo to. Wala akong pagkain ng time na yun. Pinipilit ako mag-member ng 3,000. Kasi kumita na siya, umunod na kanyang buhay. Pero Pastor, hindi ka lang nagpupot. Pastor, ka lang nagpupot ng bigas. No, ito 500 pag-inom mo ng bigas. Wala? Ano yung sabi? Sakto na natin sa Santiago, mga kapatid, ang katawan na walang espiritu ay patay. Patay. Diba? Ganun din ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Patay yan, mga kapatid. Ano yung sabihin? Okay, well, kung kaya ka pagkabusog, butog ka pala. Hindi ganun. Butog ka pala. Ito yung sandaan, magpasok ka, para magpasok ka. Yun ang pananampalataya. Yun ang isang one another. Diba? Kaya kung pumunta ng Malawang niya, may basta karate ko lang. Bakit? Ba't tigas ang puno ng miyembro mo? Buti na matigas yung malapot, eh. Basag na lahat ko. Wala na lang. Basag na lahat ang puno ng miyembro mo. Gagamot na lahat. Kaya na matigas yan kasi ulo yan eh. Diba? At so, kaya sabi ko, Pastor, ito yun. Yung problema mo, wala pa sa dulo ng problema ko. O kung salita, yung naranasan ko sa misi, wala pa sa dulo ng kalimutan ko yan. Diba? Bakit? Kasi kung yung sinasabi mo sa akin patok-patok, halos 100 times ko nakaranasan yun. Kaya, ang problema, siyang ang problema ngayon sa akin. Diba? Kasi pag dumating ang problema, alam ko na to. Diba? Kaya-kaya natin i-overcome. Kaya-kaya natin pagtagumpayan. Isang panalangin ko lang sa Diyos, isang dalangin ko lang sa Diyos, papalugin kita. Bakit? Alam ko na, na-experience lang kita eh. Diba? Kaya sabi ko sa Pastor, tuloy ka na. Bakit? Sa lugar na ito, marami alam ko na lang dyan dito. No? Malaking tulong ang pananalangin mo sa lugar na ito para mag-ibalang ang bansa natin. Kahit saan po lang kayo, lima lang kayo, at pasabi ko siguro yung 5 yun. Diba? Hindi mo siguro yung 5 yun. Sino ba yung membro mong 5? Pastor, 3 dalaga, 2 binatang. Hindi mo siguro yung 5 yun, malaman yung 2 binatang at 2 yun. Dahil isa na lang nakitira sa Diyos. Okay, hindi naman talaga i-arrange ko na daw kabagsak sulit. Ito lang sinasabi ko. Sinasabi ko, Pastor, huwag ka mag-alala kahit may pangalan. Hindi mo alam, baka isa dyan katulad ng Biko. Diba? Hindi mo alam, baka isa dyan tulad ni Billy Graham. Si Billy Graham, sabi sa istorya, kumatin lang po yan sa baseball court. Nakatayo sa isang tabi. Ginaupo ng isang workers sa isang katuan. Ganun lang si Billy Graham. No? Akalain mo ba naman? No? Na-convert. Tumanggap sa Panginoon. Nakapatid, nagpatuloy na si Billy Graham. Alam ba nagpastor na nagpusadas ko na isa sa mga matilya magiging great sa akin? Nakuha na, mga kapatid ko? Alam ba ninyo na umating yung mga young people ng Beria? Beria ba pastor? Diba? Hindi. Akala si pastor, maraming problema at maraming pera yan. Diba? Pag wala ka pera, may problema. Pag maraming pera, may problema din. Mga kapatid ko. Kasi sabi na ni Ho, mga kapatid ko, Ama, that birth of a woman, he is a beauty. No? May hila ng kanyang mga araw kong hila. Ngunit ito'y punong-puno ng kape. At yan. Di ba, mga kapatid ko? Okay, so, hindi mo ang kalahan. Siyo. Pumunta ko sa church yung ito. Malapit yun sa ilo. Ang ganda ng church niya, mga kapatid ko, parang arami ng Colosseum. No? Pag ito biyak, kapatid ko, tapos handa-handa na mga buwan. May picture ako sa loob, mga kapatid ko. At ang kanilang offering box, alam mo kung ano. Mayroon 36 na sobrang iba-iba kulay. At doon sa sobrang ngayon, may katabi na 3 ATM machine. So hindi na pwedeng hindi mag-offering. Kasi nandun na yung ATM machine, mga kapatid ko. Ilan ang magsisipa every Sunday? More or less 600 or 800,000 kada linggo ang nagsisimba doon. Almost 1 million ang kanyang miyembro. Sino siyang ito?
Isang may asma. Asmahin yan eh. Oh, mga kapatid ko. Pinapagawa ko ng high school student. Tuwing pumapasok yung high school student, dinadaanan yung ito. Ipinag-pray mga kapatid ko. Siguro nakaramdam ng kilos ng Panginoon. Yung ito, umati na ng church. At yung ito mga kapatid, nag-umati na sa Diyos ko. Nakansya ng Amerikano. Dinala siya sa Amerika. Pinaaral doon mga kapatid ko. Pagbalik sa Korea mga kapatid. Ano nangyari kayong dito? The biggest church. Pinakamalaking church. Sa buong mundo. Akala mo ba naman yung tao na yan? Na pinapalo-palo mo, akala ba naman tao ang makatulungan, mga kapatid ko, ay isang araw pala, ay magiging great sa ministeryo ng Panginoon. Diba? Sabi ng Lord, wala ka buluhan ng galit kung hindi nagagamit. Diba ako? Sabi ko sa kanila, sabi, magiging great kayo kaysa alin ng bagay kung makuha nila ang sikreto ng Panginoon. Exalt na nada. Diba? Mga kabataan, huwag kayo, hihina-hina. Kasi hindi mo alam ang plano ng Diyos sa buhay mo. Hindi na yung pag nakakita ka ng gwapo, laglas ang iyong puso. Mga kabataan na din na lalaki, di ba? Pag makakita ng maganda, nakakapatid ko, akin ka. Di ba? Parang doon na lang nauwi lahat. Wala nang ibang pinauwihan. Kaya ano nangyari? Pag pumunta sa church, ang sinisilip lagi, si sister, ang sinisilip lagi, si brother. Pag nakita si brother, nag-iingay na siya. Pag nakita na si sister, nag-iingay na siya. Pero mga kapatid ko, hindi ka na ng gusto ng Diyos. Masigit pa doon ang plano ng Diyos. Masigit pa doon ang ibig ng Diyos. Hindi yan ang nais ng Diyos. Nang pagbibigyan ko ng panahon at focus, kung yan mo sa Diyos, pagbibigyan ko ng panahon at focus, kung anong pinagagawa ng Diyos sa'yo, kung anong tungkulin, anong ministry, na gusto ng Diyos, na gagawin po natin, sapagkat out of 115 million mga kapatid, na pagkaroon ng bansa nito, iilang pa lamang ang nakakilala sa Panginoon. Ilang pa lamang ang tumanggap sa Panginoon. Kaya mga kapatid, mahalaga po ito, no? Itong mga bagay na ito. Kaya kailangan ako umiikot sa Pilipinas, hindi para ano man gagawin ko mga kapatid ko. Napapatayo na ako ng ilang church na natayo ko na mga kapatid ko. Ngayon po ay nag-roll ako ng 100 church edition na ito. Ang naipatayo ko lang ay 50 ko. Mayaman ko si Pastor. Hindi naman ako gusto eh. May mga sponsor na pumalapit sa akin. Ano yung sponsor na yan? Ay ibigay ko doon sa mga pastor na walang church. Kasi mga kapatid ko, wala akong pakialam kung sino sila, ano doktrina nila. Basta wala silang church at mayroon akong sponsor, tutulungan ko sila. Bakit mga kapatid? Mahalaga sila sa ministeryo ng Lord. Mahalaga sila sa mga lugar kung saan sila. Kailangan mapatuloy sila doon. Kasi yung panalangin nila, yung kanilang pagpupuli sa Lord, mahalaga sapagkat ang Diyos ay dyan nakatulin sa mga tao na nagpupuli at sumasamba sa mga. Galit natin sa mga nagsasabi. May kaibigan mo. Yung katabi namin sa chat, po sa resort. Maingay. May mga batid. Ang dami. Sorry niya. Maingay nila. Hanggang madaling alam. At alam Diyos, hindi nalulungkot sa ingay na yan. Amen? Push lang. Katabi na nga mag-iingat. Masok, hindi na matulungkot. Pero yung awin niya sa sabi yung awin ka. Tuwing kami umaawit. Sabi, tuwa ang Ama sa langit. At ang Diablo naman, siya'y galit na galit. So, bakit galit sila pag nag-iingay kami? Nagpupuli kami sa Panginoon. Samantala yung ingay, nitong mga tao naghihiyawan, mga kapatid dahil sa kalayon, hindi sila nagagalit mga kapatid ko. So, ang focus ko lang dito mga kapatid ko ay napakahalaga po ng sa kapalakasan sa isa't isa. Di mo nga alam, brad, ako, umatin ako. 15 yung season mayroon. Sa lahat ng umatin, ako yung pinakahulit umatin sa gawa ko. 50 ka ba? Ang dami! Kung habang ako yung umatin, pakunti. Hanggang nagising na ito isang araw ako na lang mag-isang batya. Alam mo bakit kumunti na? Alam mo bakit? Ang ginawa nila, nagligawan sila. Ako yung sasabi ko, nagligawan. Nagligawan, ito na. Si babae, hindi na natin pag hindi sinunod ng lalaki. Okay. Dahil din sa lalaki, pag sinabi ng babae, masakit yung lupol, yung nakuha. Hindi na lang babae. Nagkakubos-ubos sila. At ako na lang isa ang magpigila. Pagdating na pastor, asa na siya? Wala akong pastor. Wala akong masakit na siya. Ano nangyari ka na kung saan na pastor? Dinala niya ako sa isang lugar na malayo. Kung kanalang, buti na may gusto ko. So, umatin ako. Nakalain pa ng pastor na nagkakalakay sa akin.
ba? Akala ba yung bumili mo mag inosente ako ng time na yun. Bumili ka na ng pinapa. May pinapa tayo sa Bisaya, Pasto, sabi na. Dito pa lang pinapa yung isda na pinakusukan, di ba? So, pumunta ako sa grocery, sabi ko, pabihan ko ng pinapa. Sabi sa akin yung ari ng grocery, wala ko dito pinapa, pumunta ko sa paligid. Nakita ko ng dami sa Pinas. Diba? Tapos sabi na, kumuha ka ng pako. Ang pako sa akin ng tukda ko. Tumutubo ko. So, ikot ako sa tukda ng panin. Anak ako ng pako. Wala kang pako, malinis siya. Galit sa galit sa akin ng tukda kasi sa pagtrabaho, walang pako. Sabi sa akin, nasa yung pako? Wala akong pako. Ano? Wala akong pako. Kaya tayo yung pako sa musiga. Musiga sa labas ng pumunta Bago tinagigula na maso, sabi ko na, lansa ka ba? Lansa. Akala mo ba sa ng taong anak ay magiging pastor? Mga kapatid, na ngayon po ay alam ay sa buong Pilipinas, nakapag-proceed ako sa iba't ibang lugar. Ngayon po ay ito ang church dito lang sa Antipolo, may bubuksan pa ang dalaw, magiging siyang na mga kapatid ko. Akala ay magiging ng tao, na din na niya, at huling na kumatis sa kanyang sabi, ngayon magiging pastor. Akala mo ba yung lahat? Akala mo ba ito ay isang araw na magiging ako? Ba't nag-reflect ko sa lumita? Dahil nakapals sa sabihin ko na nag-reflect sa'yo because you are anointed with her na ating pagkakalaan ka naman. Ito na Pero exalt ko na nader. Hindi po tayo isang ng tipunan, kabataan lang, na ganun lang umatin lang sa church. At pagkatapos umatin sa church, mga kapatid, may higit pa ho doon na gustong gagawin ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya sabi ko sa mga nanay-nanay, pag ang anak na may gustong gawin sa church, huwag mong pigilan. Bakit to? Bakit to, Pastor? Kasi anak niya na. Kasi may inilagay ng Diyos sa kanyang puso. Kaya hindi inilagay sa puso. So, gagawin mo na lang. Kahit ito, punta ko ng church at gagawin ko. Oh Lord, iingatan mo ang anak ko. Kung siya'y tinawag mo, handa ka ibigay siya sa iyo. Tama ba yan? Tama yan. Hindi ko kalahin. Yung pastor ko, mga kapatid ko, kasi nakalahin pa naman, yung mga kanya makatanda ko, akala na sa sinabalikin siya. Akala ba na ngayon ko, 30,000 ang mundo. Isang taong mo, kapastor ba yung mga kapatid ko? Na kung saan ay puro masama ang kanilawa, nung unang mga kapatid ko. Nagiging ko tayo. Hindi nga lang mga anak ninyo, hindi nga lang mga kabataan ko. Someday, magiging great sila at nagamitin sila ng Diyos sapagkat mahalaga sa Diyos ang kaligtasan ng mga kaluluwa. Amen? Mahalaga sa Diyos ang kaligtasan ng kaluluwa. Kaya nga mga kapatid ko, ang lalo ninyong iisipin, 5 taon mula ngayon, mayroong pagbabago, mayroong mangyayaring pagbabago, mayroong pagbabago mga kapatid ko, na hindi mo sukat akalain mga kapatid ko. The only way, habang umatin ka sa gawain ng Lord, hindi ka lang umatin dahil maganda ang church ninyo o napakaganda ng gawain ninyo mga kapatid ko. Kundi may mas maganda pa doon na gusto ipagawa ang Diyos. Ano ang nakikita mo? Ano ang mandato ng Lord? Paano ka tinawag ng Lord? At bakit ka tinawag ng Panginoon? Exalt mo na naman. Hindi mo kailangan ng pastor, walang kalilayahan doon. Ang kailangan mga kapatid mo manatili, ano man ang pagsubok, ano man ang problema, ano man ang, wala naman church na wala kapitisura, ano man ang pisos, ano man ang paghihina mga kapatid ko, minalas naman, ay lumating ka sa gawin, hindi mo malas yan, lahat yan, mga kapatid, pinahintulot ng Diyos, para lumago ka, para tumibay ka, para tumatag ka, sa pagpananampalataya mo sa ating Panginoon. Exalt mo na natin. Kaya nga sabi ko, madalas yung panananalig ng pastor. Iibutin natin sa isa't isa. Dahil na po, ang bansa natin, mga kapatid ng Pilipinas, ay ayon sa hula, the last revival na mangyayari ay mangyayari po sa bansa natin. Napakaraming prophecy ang pumupuko sa bansa Pilipinas. After ng Korea, susunod na po ang Pilipinas, mga kapatid ko. God will bless this nation. Ayon sa pag-aaral, sabi ng mga Koreano mga kapatid sa pag-aaral, ang bansang Pilipinas ay isa po sa pinakamayamang bansa sa buong daigdig. Nilalang din ng mga kapatid ko. Bakit? Nasa amin ang seryo. Class A ang nalis natin. Kaya kasi nagtatang tayo nag-uusap na lang, atin na lang sila sa langit. Mas parte na yan. May kausap ako ng engineer na sabi na, inalit ako yung nagdidikit sa kanyang bata. Na kanyang anak, sabi na, Pastor, mayroong langis.
sa South China Sea. Satellite siya. Pero sabi niya, hindi matiyak kung ilang milya gaano karami. Kaya walang maglalakas loob na mag-i-invest kasi hindi nila tiyak kung gaano karami. Kapag ang invest ay 2 layer lang, isang buwan lang operation ubos na yun. Ngunit kapag ang langit 3 hanggang 5 na layer, paghabang buhay na ito. Hindi na tumulong siya. O, mga kapatid, inaagaw ng China. Anong ginawa ng Lord? Nag-open ng Lord sa harap ng Isabela Aurora. Yung tinatawag na Bingham Rice. No? At doon mo lang makikita, isda na ang halaga ay 100,000 isang kilo. Hindi dyan isda. Anong klase isda yung basta galugkong? 100,000 ang isang kilo. May isang pala pumunta doon. Mahuli ka na ng isda. At ang coral doon, 3 atong. At ayon sa pag-aaral ng kapatid ko, 3 beses ang dami ng natural gas compare mo sa Southern. Ilang Italian na kapatid, 3 laki, mga kapatid ng Luzon, kasi Madrid. Napakalaki pala ng mga kapatid ko. Nag-inaward sa atin mga kapatid ng United Nations na ngayon ang nagmamayari na ay ang bansang Pilipinas. And if God will open the wealth of this nation, mga kapatid ko, God will bless this nation. Kaya sabi ko sa mga choir, choir, huwag kang aalis dyan. Kahit walang allowance, huwag kang aalis dyan. Amen? Bakit isang araw magugulat ka, no? Na magkakaroon ka ng allowance, yung ginagawa, aawit-awit ka lang dyan. Baka magkakaroon ka ng allowance ng 20,000 dyan. Ang pasok ng leader ka, 30,000. Why? Because God will bless this nation. Everybody say amen. Exhort one another. Palakasin ang church, palakasin ang kapatiran, magtulungan ng bawat isa, mga kapatid ko. Lahat ng Kristiyano sa buong daigdig na tumanggap kay Kristo, lahat tayo ay magkakapatid sa Panginoon. Iisa lang natin Diyos, iisa lang pinagdilikuran natin. Sabi mga kapatid sa Galatians 3:26, kayo naging anak ng Diyos na kayo nasasampalataya kay Kristo. So walang pagdududa, walang paglalamaga, ikaw at ako, tayo lahat ay magkapatid sa Lord, magtulong-tulong tayo para po sa kalilitas na maraming kaluluwa. Maraming salamat po, God bless you.